Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang matapat na binatang tinitiis ang lahat ng insultong ibinabato sa kanya alang-alang sa pag-ibig. Akala ng ama ng kanyang minamahal, isa lamang siyang salat at walang mararating na kargador sa palengke. Ngunit ano kaya ang totoong lihim na itinatago ng binatang ito gabi-gabi? Ano ang malaking kababalaghan at katotohanang naghihintay sa oras na sundan nila ang kanyang bawat takbang pauwi sa kanilang kadiliman? Mananatili na lamang ba siyang tinatapakan o may isang pinto ng karangyaan na naghihintay na magbukas? Siguradong mamamangha at mapapahawa kayo sa inyong mga upuan sa matinding pagbabaliktad ng mga kaganapan. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba ako makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa isang tahimik, ngunit masiglang bayan sa lalawigan ng Iloilo, kapansin-pansin ang sipag at tiyaga ng isang binatang nagngangalang Vincent. Sa kabila ng kanyang kabataan, kilala siya sa pampublikong pamilihan bilang isa sa mga pinakamasipag na kargador. Araw-araw, bago pa man sumikat ang araw, naroon na si Vincent sa gitna ng sigawan ng mga tindera at ugong ng mga sasakyan. Nagbubuhat ng mabibigat na kargamento ng isda, gulay at iba pang paninda. Hoy! Magdaan-daan ka nga dyan. Kumakatapon ka ng kahon parang ikaw ang bumibili niyan na. Isang dukang kargador ka lang. Huwag kang aanga-anga. Iyan ang sigaw ni Dennis, ang ama ng dalagang matagal nang iniirog ni Vincent na si Jenny. Si Dennis ay may maliit ngunit maunlad na pwesto ng prutas sa palengke. At kilala ito sa pagiging mainitin ng ulo, mata pobre at walang pakundangan kung mang-insulto ng mga taong tingin niya ay mas mababa sa kanya. Pasensya na po, Mang Dennis. Hindi ko po sinasadya. Iningatan ko naman po ang pagbaba ng mga kahon. Huwag mo akong maipagpasensya. At isa pa, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na lumayo-layo ka sa anak kong si Jenny? Nakikita kong palagi mo siyang kinakausap kapag pumupunta siya rito sa pesto ko. Anong may papakain mo sa anak ko? Ang barya-baryang kita mo sa pagbubuhat ng amis ng mga kahon na yan? Nakatungo lamang si Vincent habang pinapakinggan ang masakit na salita ng matanda. Sanay na siya sa ganitong uri ng pagtrato mula kay Dennis. Ngunit kailanman ay hindi siya gumanti ng pabalang o nagpakita ng galit. Papa, ano ba yung ginagawa nyo? Bakit nyo na naman pinag-iinitan si Vincent? Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo ah. Mabilis na lumapit si Jenny upang pumagitna. Si Jenny ay isang mabait, maganda, at simpleng dalaga na hindi tumitingin sa estado ng buhay ng isang tao. Matagal na niyang hinahangaan si Vincent dahil sa pagiging tapat, maasikaso, at marangal nito. Manahimik ka dyan, Jenny. Pinoprotektan lamang kita. Ang katulad mong maganda at may pangarap sa buhay ay hindi na babagay sa isang pulubi at hamak na kargador lang. Hindi ako papayag na ang tulad niya ang makakatuluyan mo. Mang Dennis, malinaw po ang intention ko kay Jenny. Kahit ganito lang po ang trabaho ko ngayon, nagsisikap po ako ng marangal na paraan. Marangal? Hanggang dyan ka na lang. Kahit magpakamatay ka sa pagbubuhat ng kaun araw-araw, hindi ka yayaman. Kaya pakiusap lang. Bago pa wala ang natitira kong pasensya, umalis ka na sa harap ko at huwag ka nang magpapakita sa anak ko. Bumuntong hininga na lamang si Vincent at dahan-dahang kinuha ang kanyang mga gamit. Tumingin siya kay Jenny nang may halong lungkot at pakiusap. Vincent, pasensya ka na sa papa ko. Huwag mong intindihin ang mga sinasabi niya. Ayos lang ako, Jenny. Sanay na ako. Sige na, mag-iingat kayo rito. Uuwi na rin ako dahil gabi na.
Dahil sa matinding ingay at insidente sa palengke, nagpasya si Vincent na tapusin na ang kanyang shift sa gabing yon. Habang naglalakad ang binata palayo, nanatiling nakatitig si Dennis sa kanyang likod na may halong paghihinala at diskompya. Tingnan mo nga yung taong yan, Jenny. Mapagpanggap. Napapansin ko araw-araw, pagkatapos ng trabaho niya rito sa palengke, hindi man lang kumakain sa mga karinderya o nakikipagkwentuhan sa mga kapwa niya kargador. Agad siyang nawawala kapag patak ng dilim. May tinatago ang taong yan. Papa, anong pinagsasabi ninyo? Baka naman gustong-gusto lang niya makauwi agad para makapagpahinga dahil sa matinding pagod sa buong araw ng pagbubuhat. Hindi. Hindi ako naniniwala. Sigurado ako, may kakaiba sa taong yan. Baka magnanakaw yan o may ginagawang hindi maganda sa gabi. Kaya gustong-gusto niyang umuwi ng maaga. Halika, sundan natin. Ano? Sundan? Papa, wag na po tayong makialam sa buhay niya. Nakakaya kapag nalaman niyang sinusundan natin siya. Manahimik ka at sumunod ka sa akin. Gusto kong patunayan sa iyo kung anong klase talagang tao ang pinagtatanggol mo. Dahil sa labis na panggigiit ng kanyang ama, walang nagawa si Jenny kundi ang sumunod. Nagsimulang maglakad sina Dennis at Jenny sa ilalim ng madilim na kalye ng Iloilo. Ilang metro ang distansya mula sa naglalakad na si Vincent. Ang kalye ay unti-unting dumidilim at kumakaunti ang mga taong gumagala habang lumalayo sila sa sentro ng palengke. Tila walang kamali-malay si Vincent na may dalawang taong nakatungtong sa kanyang mga yapak. Diretso ang kanyang lakad, hawak ang isang maliit na bag, at nakatungo ang ulo habang naglalakad sa tabi ng mga kalsadang pinaliligiran ng malalaking puno at matataas na bakod. Tingnan mo. Bakit siya papunta sa kabilang baryo? Sa loob na yan nakatirang mga pinakamayayamang pamilya sa buong probinsya. Anong gagawin ng isang dukang kargador sa lugar ng mga milyonaryo? Baka naman po may iniutos lang sa kanya o may inihatid siyang kargamento pa. Sa oras na ito ng gabi, huwag kang antanga, Jenny. Malapit na nating malaman ang totoo. Lalong lumalim ang gabi at lalong tumahimik ang paligid. Hanggang sa uminto si Vincent sa tapat ng isang napakalaking gate na gawa sa maitim at matibay na bakal. Ang bakod na nakapalibot dito ay napakataas at may mga magagandang ilaw na nagbibigay ng liwanag sa paligid. Sa loob ng bakod ay makikita ang isang napakalaking mansyon. Ang pinakamalaki at pinakamayamang ari-arian sa buong lugar na iyon. Laking gulat ni na Dennis at Jenny nang makitang dahan-dahang lumapit si Vincent sa maliit na pintuan ng malaking gate. Naglabas ang binata ng isang susi mula sa kanyang bulsa. Pinalabas ang tunog ng pagkabukas ng kalandrakas at mabilis na pumasok sa loob ng bakod ng napakalaking mansyon. Napahawak sa kanyang dibdib si Jenny sa labis na pagkagulat. Habang si Dennis naman ay halos lumuwa ang mga mata sa hindi maipaliwanag na nasaksiyan. Halos hindi makurap ang mga mata ni Dennis habang nakatitig sa malaking gate ng mansyon. Nakanganga siya at tila naubusan ng salita sa kanyang mga nasaksiyan. Ang hamak na kargador na pilit niyang pinagtatabuyan at iniinsulto araw-araw ay pumasok lamang naman sa ari-arian ng mga kinikilalang bilyonaryo sa buong probinsya ng Iloilo. Si Jenny naman ay nakahawak pa rin sa kanyang dibdib. Baka sa matinding pagtataka at kuryosidad sa kung ano ba talaga ang totoong pagkatao ng lalaking kanyang minamahal. Nakita mo ba yun, Jenny? Nakita mo ba ang ginawa ng basurerong yun? Magnanakaw. Sigurado akong magnanakaw ang lalaking yan. Ginamit niya ang dilim ng gabi para looban ng ganyang kalaking bahay. Papa, ano ba yung pinagsasabi nyo? Nakita nyo naman po na may sarili siyang susi. Binuksan niya ang gate ng maayos. Paano magiging magnanakaw ang isang taong may susi ng mismong gate? Aba, mali ko ba kung saan niya ninakaw ang susi ngayon? O baka naman isa siyang alila dyan. Tama, baka tagalinis siya ng kubeta. Tagawalis ng tuyong dahon.
O tagapakain ng mga aso kaya siya may susi sa likod ng gate? Hindi ako maniniwalang may koneksyon siya sa mga may-ari niyan kundi bilang isang hamak na utosan lang siya. Kahit ano pa po siya doon, Papa. Nagtatrabaho po siya ng marangal. Wala po siyang tinatapakang tao kaya sana naman, tigilan niyo na ang panghusga sa kanya. Umuwi na po tayo. Lumalalim na ang gabi. Padabog na sumunod si Dennis sa kanyang anak. Ngunit sa loob-loob niya ay nag-iisip siya ng paraan kung paano ibubunyag at ipapahiya si Vincent kinabukasan. Habang naglalakad sila pauwi, lingid sa kanilang kaalaman ang tunay na nagaganap sa loob ng naglalakihang pader ng mansyong iyon. Sa loob ng mansyon, sinalubong si Vincent ng napakarangyang paligid. Mga antigong kagamitan, malalaking chandelier na kumikinang at mga sahig na gawa sa pinakapinong marmol. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyang ito, mababakas ang matinding kalungkutan sa mga mata ng binata. Sinalubong siya ng isang matandang lalaki na nakasuot ng malinis na uniforme. Ito ay si Mang Ben, ang pinakamatagal at pinakamatapat na katiwala ng pamilya. Senyorito Vincent, nandito na po pala kayo. Kamusta po ang maghapon ninyo sa palengke? Naganda na po mga kusinero ng mainit na hapunan para sa inyo. Mang Ben, ilang beses ko po bang sasabihin sa inyo na huwag niyo na po akong tatawaging senyorito. Vincent na lang po. Tayo na nga lang po ang nandito sa bahay eh. Pasensya na po. Nakasanayan na lamang po talaga simula pa nung nabubuhay ang inyong mga magulang. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos maisip kung bakit pinili ninyong magpanggap at magtrabaho bilang isang kargador. Samantalang kayo ang nag-iisang tagapagmana ng buong kayamanan ng mga magulang ninyo. Nalungkot ang mukha ni Vincent nang marinig ang tungkol sa kanyang mga magulang. Siya ay nag-iisang anak lamang. Namatay ang kanyang ama at ina sa isang malagim na aksidente sa sinakyan nilang pribadong eroplano 2 taon na ang nakakaraan. Simula noon, siya na ang naiwang mag-isa sa buhay. Siya ang nagmamay-ari ng napakaraming negosyo, malalaking lupain, at higit sa lahat, ang mismong mansyon na kanyang inuuwian. Subalit pinili niyang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Mang Ben, alam niyo po kung bakit ko ginagawa ito. Nung nawala si na Mama at Papa, ang daming nagpakitang mabuti sa akin. Pero nalaman kong pera ko lang ang habol nila. Gusto kong makahanap ng mga taong totoo. Mga taong tatanggapin ako kahit wala akong may pagmamalaking yaman. At higit sa lahat, ginagawa ko ito para kay Jenny. Ang dalaga pong tagapalengke. Ang anak ng masungit na nagtitinda ng prutas doon. Opo, Mang Ben. Nakikita ko po kung gaano siya kabait at katapat. Kahit na alam niyang isa lang akong kargador at parating iniinsulto ng tatay niya, hindi siya lumalayo sa akin. Pinagtatanggol niyang pangako ako. Gusto ko pong patunayan sa sarili ko na tunay ang pag-ibig niya bago ko sabihin sa kanyang totoo. Naiintindihan ko po ang nais ninyong mangyari. Ngunit sana po ay mag-ingat kayo. Kilala sa palengke ang tatay ng dalagang iyan bilang mata pobre at walang sinasanto. Baka saktan po kayo ng taong iyon. Hayaan niyo lang po si Mang Dennis, Mang Ben. Bahagi po ito ng pagsubok. Malapit na rin naman po ang araw na malalaman nila ang totoo. Kailangan ko lang muna talagang magtiyaga. Samantala, kinabukasan, masigla at maagang pumasok muli si Vincent sa palengke. Balik sa dati ang kanyang kasuotan. Isang butas-butas na sando, manipis na tuwalya na nakasampay sa leeg at sirang tsinelas. Habang abala siya sa pagbubuhat ng sako-sakong sibuyas, biglang humarang sa kanyang dinaraanan si Dennis. Nakapamewang at may pilyong ngiti sa mga labi. Naroon din si Jenny na pilit pinipigilan ang kanyang ama. Hoy! Kargador na nag-aambisyong maging bilyonaryo. Kamusta naman ang pagtulog mo kagabi? Saan ka natulog? Sa kulungan ng aso ng mga amo mo? Napatigil si Vincent sa pagbubuhat.
Nagulat siya sa tinuran ni Dennis. Paano nito nalaman ang tungkol sa pagpunta niya sa mansyon kagabi? Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Dennis? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Sinundan ka namin ng anak ko kagabi pa uwi. Nakita kitang pumasok sa mansyon ng mga pinakamayaman sa Iloilo. Akala mo ba maloloko mo ako? Ano ka ba doon na? Tagalinis ng kubeta? Tagadilig ng alaman? O baka naman magnanakaw ka? Papa, tama na po. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Unti-unting nag-ipon ang mga tsismosa at tsismoso sa palengke upang pakinggan ang ingay na ginagawa ni Dennis. Gustong-gustong ipaya ni Dennis ang binata sa harap ng maraming tao upang tuluyan na itong layuan ni Jenny. Makinig kayong lahat. Itong lalaking ito, nagkukunwaring marangal. Pero sa gabi, palihim na pumapasok sa mansyon ng mga mayayaman. Kung hindi man siya magnanakaw, siguradong isa lang siyang hamak na alila na ginagamit ang gate sa likod para hindi makita ng matataas na tao. At ito pa, may lakas ng loob na ligawan ng anak ko. Tingnan niyo nga ang sarili niyo. Bagay bang anak ko sa isang katulong? Napayuko si Vincent. Hindi dahil sa iya, kundi dahil pilit niyang pinipigilan ang kanyang sarili na magsalita. Pwede sana niyang ipagsigawan sa lahat na siya ang may-ari ng buong subdivision na tinitirhan ng mga mayayamang sinasabi ni Dennis. Subalit pinili niyang manahimik. Mang Dennis, kahit ano pong sabihin niyo sa akin, tatanggapin ko. Wala po akong ninanakaw at wala po akong ginagawang masama sa inyo. Tanging pagmamahal lang po kay Jenny ang layunin ko. Pagmamahal? Nakakain ba yung pagmamahal mo? Pwes, heto ang sayo. Aktong susuntukin ni Dennis si Vincent nang biglang may dumating na isang napakahabang kotseng kulay itim. Isang mamahaling sasakyan na bihirang-bihira makita sa isang maduming palengke. Bumisina ito ng malakas kaya't nahinto si Dennis sa pag-amba at lumingon ang lahat ng mga tao. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang pamilyar at kagalang-galang na matanda na nakasuot ng mamahaling barong. Napatigil ang lahat ng tao sa palengke. Nawala ang ingay ng tendera at gulo ng mga kargador habang pinalilibutan nila ang nakapark na makinang nasasakyan. Lumabas mula sa pinto sa likod ang isang nakatataas na lalaking may edad na. Formal ang suot na barong at may dalang mga mahalagang dokumento. Ito ay si Don Fernando, isa sa pinakamayamang negosyante sa buong probinsya at dating matalik na kasosyo sa negosyo ng yumao ng mga magulang ni Vincent. Bumaba si Don Fernando at agad na lumingon sa paligid. Nang makita niya ang gulo at ang nakataas na kamay ni Dennis na nakatutok sa binata, kumunot ang kanyang noo at naglakad ito ng mabilis patungo sa kinaroroonan nila. Pasensya na po, boss. Ito kasing basurang kargador na to. Ginagalit ako. Nagseset lang po ako ng leksyon sa taong to para hindi na magpapakita sa anak ko. Pasensya na po kung nabaldado ang daan ninyo. Sabi ni Dennis. Inakala ni Dennis na tutulungan siya ng mayamang Don o kaya'y papanigan ng kanyang panginsulto. Ngunit laking gulat ng lahat nang lumampas si Don Fernando kay Dennis at dumiretso sa tapat ni Vincent. Dahan-dahan itong yumukod ng may matinding paggalang. Magandang araw po, Don Vincent. Patawad po kung naabala ko kayo sa inyong ginagawa. Matagal ko na po kayong hinahanap dahil kailangan niyong permahan ng mga papeles para sa panibagong pondo ng ating pampublikong ospital at mga lupain dito sa Iloilo. Sabi ni Don Fernando. Parang binagsakan ng langit at lupa si Dennis sa kanyang narinig. Napanganga ang matanda. Halos lumuwa ang mga mata sa hindi mapaniwala ang tagpo. Ang mga tao sa palengke na kanina'y nakikichismis lang ay napahawak sa kanilang mga bibig sa labis na pagkagulat. Ano? Don? Sino pong tinatawag niyon, Don? Ang dugyot at hampas lupang kargador na to? Mag-ingat ka sa pananalita mo, matanda. Ang taong tinatawag mong dugyot ay ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa lalawigan na ito. Siya ang may-ari ng napakalaking mansyon
sa subdivision, pati na rin ang mismong lupaing kinatatayuan ng palengke na ito na inuupahan ninyo. Vincent? Totoo bang sinasabi niya? Tanong ni Jenny. Napabuntong hininga si Vincent. Tumitig siya kay Jenny nang may halong pakiusap at lungkot. Alam niyang dumating na ang oras na kailangan na niyang ihayag ang katotohanan na matagal niyang iningatan. Pasensya ka na, Jenny. Patawarin mo ko kung hindi ko agad sinabi sa iyo yung totoo. Nung namatay ang mga magulang ko sa aksidente, 2 taon na ang nakakaraan. Napakaraming taong nakapaligid sa akin na nakatutok lang sa pera ko. Gusto ko lang maranasan ang tunay na buhay at makahanap ng taong magmamahal sa akin ng buong buo. Hindi dahil sa ari-arian ko, kundi dahil sa kung sino talaga ako. Vincent, kahit kailan, hindi naging mahalaga sa akin kung ano ang estado mo sa buhay. Minahal kita kahit nung akala ko'y kargador ka lang dahil napakabuti ng puso mo. Alam ko, Jenny. At yun ang dahilan kung bakit napakahalaga mo sa akin. Ikaw ang tanging taong nagtanggol sa akin habang pinapahiya ako ng lahat. Habang nag-uusap ang dalawa, si Dennis naman ay nanginginig sa takot at labis na kahiyan. Ang taong araw-araw niyang minumura, tinatapak-tapakan at tinatawag na hampas lupa ay ang mismong may-ari ng pwesto niya sa palengke at ang pinakamayamang tao sa buong lugar. Napanunok siya at dahan-dahang lumapit kay Vincent habang nanginginig ang mga tuhod. Vincent, ibig kong sabihin, Don Vincent, pasensya ka na, irog ng anak ko. Nagbibiro lang naman ako kanina. Alam mo namang mahilig lang ako magbiro, di ba? Sinusubukan lang kita kung gaano ka kahanda para sa anak ko. Patawarin mo ako, pakiusap. Huwag mo kaming paalisin sa pwesto namin sa palengke. Lumingon si Vincent kay Dennis. Walang bakas ng galit sa kanyang muka, kundi isang seryosong ekspresyon na nagpapakita ng kanyang paninindigan at dignidad. Mang Dennis, kailanman ay hindi ko ginamit ang kapangyarihan o pera ko para makaganti sa kapwa. Hindi ko kayo paaalisin sa pwesto ninyo, pero sana ay magsilbi itong aral sa inyo na ang pagkatao ng isang tao ay hindi sinusukat sa kanyang dumi sa kamay, sa luma niyang damit o sa mababang trabaho niya. Napakabait mo talaga, Don Vincent. Katulad ka ng iyong ama. Gayunpaman, handa na po ang inyong sasakyan at ang pulong para sa lupo ng mga direktor ngayong hapon. Singit ni Don Fernando. Salamat, Don Fernando. Susunod na po ako sa inyo. Tumingin si Vincent kay Jenny at inabot ang kanyang kamay ng may ngiti sa mga labi. Jenny, sasama ka ba sa akin sa mansyon? Gusto kong ipakita sa iyo ang tunay kong mundo at simulan ang bagong yugto ng ating buhay na wala ng lihim. Oo, Vincent. Sasama ako sa iyo. Masayang pumasok si Jenny sa mamahaling sasakyan kasama si Vincent, habang si Dennis naman ay naiwang nakatayo sa gitna ng palengke. Pinagbubulungan at pinagtatawanan ng lahat ng kanyang mga kapwa-tindero dahil sa kanyang kayabangan na nagdulot sa kanya ng malaking kahihiyan. Naging mabilis sa mga kaganapan pagkatapos ng malaking pagbubunyag sa palengke. Si Jenny ay unang beses na nakatapak sa loob ng napakalaki at napakagandang mansyon ni Vincent. Namangha ang dalaga sa ganda ng paligid, mga mamahaling kasangkapan, napakalawak na hardin at mga katulong na nag-a-assist sa bawat galaw nila. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling humble at simpleng tao si Jenny. Hindi siya nasilaw sa yaman ni Vincent at iyon ang mas lalong nagpamahal sa binata sa kanya. Vincent, napakalaki pala talaga ng bahay mo. Pero bakit pakiramdam ko? Napakalungkot dito. Tama ka, Jenny. Noong nawala mga magulang ko, naging napakatahimik ng mansyong ito. Ang malaking bahay na ito ay naging simbolo lang ng pangungulila ko. Pero ngayong nandito ka na, pakiramdam ko ay nagkaroon muli ng buhay ang lugar na ito. Habang nag-uusap ang dalawa ng may matinding pagmamahalan, sa kabilang dako naman ng bayan
ay hindi mapakali si Dennis. Matapos siyang pagtawanan ng mga kapwa niya nagtitinda sa palengke, napalitan ng labis na kagustuhan sa pera ang kanyang kahiyan. Aba, kung ang lalaking iyon pala ang pinakamayaman sa buong Iloilo, ibig sabihin, kapag nakatuluyan siya ng anak kong si Jenny, magiging milyonaryo na rin ako. Hindi ako magbubuhat ng mga kaunang prutas. Magkakaroon na ako ng sarili kong kotse at malaking bahay. Dahil sa matinding kasakiman, agad na nag-isip si Dennis ng paraan kung paano niya mapapabilis ang kasal ng dalawa upang makahingi siya ng malaking halaga kay Vincent. Kinabukasan, pumunta si Dennis sa mansyon. Hinding-hindi na tulad ng dating nagmumura, kundi nakangiti na ngayon at nakasuot ng kanyang pinakamagandang damit. Pinaunlakan siya ni Vincent sa loob ng sala kasama si Jenny at si Mang Ben na naghahain ng tsaa. Vincent, ang ganda pala ng bahay mo. Ibig kong sabihin, Don Vincent. Naku, pasensya ka na talaga sa mga nabitawan kong salita noong araw sa palengke. Alam mo naman, sinusubok lang kita kung talagang matatag ka para sa anak ko. Papa, pakiusap lang po. Huwag na kayong magpanggap. Alam kong nagbago lang ang tingin nyo kay Vincent nung nalaman nyong mayaman siya. Ano ka ba naman, Jenny? Ang anak ko talaga, napakamatampuhin. Vincent, dediretsuin na kita. Dahil mahal nyo naman ang isa't isa, pumapayag na ako na pakasalan mo ang anak ko. Pero syempre, bilang ama na nagpalaki sa kanya, may kaunting hiling lang ako. Ano po yun, Mang Dennis? Gusto ko lang naman ng maliit na pabuya. 1,000,000 piso, plus isang bagong kotse at sariling restaurant sa bayan. Maliit na bagay lang yun para sa isang bilyonaryong tulad mo, di ba? Napatigil si Mang Ben sa pagbuhos ng tsaa at napatingin kay Dennis nang may pagkadismaya. Si Jenny naman ay labis na nahiya at nagalit sa inasal ng kanyang sariling ama. Papa, sobra na po kayo. Ginagawa niyo ba akong paninda? Hindi ko ibebenta ang sarili ko o ang pagmamahal ko kay Vincent para lang sa kasakiman niyo. Manahimik ka, Jenny. Para sa kinabukasan natin ito. Vincent, payag ka ba sa kasunduan? Tumingin si Vincent kay Dennis nang may kahabagan. Nakikita niya sa mata ng matanda ang labis na pagkasilaw sa salapi. Dahan-dahang tumayo ang binata. Mang Dennis, mahal ko po ang anak ninyo. Handa ko pong ibigay ang lahat para sa kanya. Pero hindi ko po kayo bibigyan ng pera kapalit ng restriksyon o kasunduan sa kasal. Ang pag-ibig ko kay Jenny ay hindi nabibili ng salapi. At kung magbibigay man ako sa inyo, iyon ay dahil sa paggalang bilang tatay ni Jenny. Hindi dahil sa binabayaran ko kayo. Ano? Kuripot ka rin pala. Akala ko ba mayaman ka? Kung ayaw mong ibigay ang hinihingi ko, hindi ako papayag na ikasal kayo ng anak ko. Dahil sa galit at labis na frustration dahil hindi nakuha ang mabilis na pera, padabog na tumayo si Dennis at mabilis na lumabas ng mansyon. Ngunit habang naglalakad siya palayo sa malaking bakod, may isang may wagang itim na kotse rin ang uminto sa kanyang tabi. Bumaba ang salamin ng kotse at isang hindi kilalang lalaki ang tumawag sa pangalan ni Dennis. Sino ang taong ito? At anong masamang alok ang ibibigay niya kay Dennis na maglalagay sa panganib sa buhay ni Vincent at ni Jenny? Dahan-dahang bumaba ang salamin ng misteryosong itim na kotse sa tapat ni Dennis. Isang lalaking nakasalamin ng maitim at may masamang ngiti ang tumingin sa kanya. Ito ay si Rico, isang dating tusong negosyante na matagal nang galit sa pamilya ni Vincent dahil natalo ito sa mga pampublikong kontrata sa Iloilo. Magandang araw sa iyo. Nakikita kong galit na galit ka habang palabas sa mansyong iyan. Mukhang hindi ka pinagbigyan ng ampon o tagapagmanang si Vincent, tama ba? Sino ka? At anong pakialam mo sa akin? May pakialam ako. Dahil pareho tayo ng gustong mangyari. Ang makuha ang pera ni Vincent.
Kung tutulungan mo ako na makuha ang mga titulo at dokumento sa loob ng mansyon, habang tulog sila mamayang gabi, bibigyan kita ng 5 milyong piso. Mas malaki pa sa hiningi mo sa kanya. Nang marinig ni Dennis ang halagang 5 milyong piso, lalong nabulag ng kasakiman ang kanyang isip. Hindi na niya naisip ang kaligtasan ng kanyang sariling anak na si Jenny na nasa loob ng mansyon. Mabilis siyang pumayag sa masamang balak ni Rico. Sige, payag ako. Alam ko kung paano pumasok nang hindi napapansin sa bakod sa likod. Sumapit ang kalagitnaan ng gabi. Tahimik ang buong palengke at maging ang eksklusibong subdivision. Palihim na ginabayan ni Dennis si Rico at ang dalawa nitong tauhan papasok sa bakod ng mansyon sa tulong ng kadiliman. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, matagal nang alerto ang security system ng mansyon pati na rin si Vincent. Nang makapasok sila sa main hall ng mansyon upang buksan ang bolt ng mga dokumento, biglang sumindi ang lahat ng malaking chandelier sa palengke at bahay. Nagliwanag ang buong paligid at sinalubong sila ng mga nakatayong security personnel kasama si Vincent at ang mga pulis. Huli kayo! Matagal ka na namin pinagmamasdan, Rico. Alam kong sinusubaybayan mong bawat galaw ko, simula nang bumalik ako sa pagiging tagapagmana. Sabi ni Vincent. Ano? Paano nangyari to? Isinumbong mo kami? Ha? Dennis? Hindi. Wala akong alam. Vincent anak, patawarin mo ako. Nasilaw lang ako sa pera. Mabilis na dinakip ng mga otoridad si Rico at ang kanyang mga kasabwat. Si Dennis naman ay napaluhod sa sahig. Umiiyak habang nakatitig sa kanyang anak na si Jenny na bumababa mula sa hagdanan kasama si Mang Ben. Baka sa mukha ni Jenny ang matinding pagkadismaya at pagpatak ng kanyang mga luha. Papa, bakit niyo nagawa ito? Napakabait sa atin ni Vincent. Pinatawad ka na niya sa lahat ng panggagago at panginsulto mo sa kanya nung kargador pa siya. Pero pinalitan niyo pa rin na masamang balak alang-alang sa pera. Jenny, patawarin mo si Papa. Patawad anak. Nagkamali ako. Nabulag ako sa kahirapan at sa kagustuhang yumaman na mabilis. Vincent, pakiusap. Huwag mo akong ipakulong. Lumapit si Vincent kay Dennis. Tumingin siya sa matanda ng may halong lungkot at abag. Kahit na napakalaki ng kasalanan ni Dennis, alam ni Vincent na ama pa rin ito ng babaeng pinakamamahal niya. Mang Dennis, hindi ko kayo ipapakulong sa pakikipagsabuatan nyo kay Rico. Dahil alam kong ginamit lang din kayo ng galit nyo. Pero kailangan nyong harapin ang barangay at maglingkod sa komunidad bilang kaparusahan. At higit sa lahat, kailangan ninyong patunayan kay Jenny na kaya ninyong magbago ng marangal. Maraming salamat, Vincent. Patawarin mo ako sa lahat ng pangmamalit ko sa iyo. Ngayon ko napatunayan na ang tunay na yaman ay wala sa pera o sa mansyon, kundi nasa kabutihan ng puso at kaluluwa ng isang tao. Samantala, lumipas ang mga buwan. Natuto si Dennis sa kanyang malaking pagkakamali. Naging masipag at mabait na siyang tendero sa palengke at kailanman ay hindi na siya nang maliit ng kahit sinong kargador o mahirap na tao. Nakita niya ang tunay na halaga ng pagsisikap at kababaang loob. Pagkaraan ng isang taon, ginanap ang isang napakagandang kasal sa malaking simbahan sa Iloilo. Isang kasal kung saan ang dating inaaping kargador na si Vincent at ang tapat na dalagang si Jenny ay nag-isang dibdib sa harap ng Diyos at ng maraming taong nagmamahal sa kanila. Dito nagtatapos ang kwento ng pag-ibig, pagpapatawad at pagbabago. Naway magsilbing paalala sa atin na ang tunay na pagkatao ay hindi nasusukat sa kasuotan, trabaho o pera, kundi sa purong hangarin at kabutihan ng ating puso. Maraming salamat po sa inyong buong pusong pagsubaybay sa 5 bahagi ng ating kwento dito sa Tamoxki TV. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong komento at opinyon.
mag-like at i-share ang kwentong ito. Hanggang sa muling kwentuhan, pagpalain po tayong lahat ng may kapala. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamox TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.